Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Hindi pa man nakakabangon ang marami sa ating mga kababayan na pinadapa ng bagyong Christine. Heto at isa na namang bagyo ang sinasabing mamiminsala sa ating bansa at inilagay na din siya sa kategorya bilang isang super typhoon. Kasalukuyang pa lamang na umaahon mula sa pagkawasak na dala ni bagyong Christine, ngayon ay muli na namang mamiminsala ang isa pang bagong super typhoon. Totoo nga kaya ang naging hula ng ilang mga manghula sa ating bansa na ang taong ito umano ay taon ng mga pinakamalalakas na bagyo at taon ng delubyo. Ngayong 2 buwan na lamang bago matapos ang taong 2024, ngayon na din kaya magsisimulang maranasan ng Pilipinas ang mga trahedya at sakunang nakita ng mga manghula ng Pilipinas sa kanilang vision. Noong bago pa lamang pumasok ang taong 2024, nagbigay na ng mga pangitain ng kilalang manghuhula sa Pilipinas na si Rudy Baldwin. Inisa-isa niya ang mga nakikita niyang mangyayari para sa taong 2024 na nakita niya umano sa kanyang vision. Ngayon na halos 2 buwan pa bago matapos ang taong 2024, iilan lamang sa mga naging hula ni Baldwin ang nagkatotoo at ang ilan sinasabi ng marami na nagkataon lamang. Marami pang mga naging prediksyon si Rudy Baldwin na hindi pa nagkakatotoo. Nangangahulugan kaya na mangyayari ang mga ito sa nalalabing 2 buwan ng taong 2024. Sa naging hula noon ni Rudy Baldwin, para sa taong ito, umano ay mas magiging marami ang mararanasang lindol ng ating bansa, kasama pang pagputok ng mga bulkan. Ayon pa kay Baldwin, may mga lugar sa Pilipinas na tatamaan ng lindol na ang lakas ay hindi pa nararanasan sa kahit saang lugar sa kasaysayan ng Pilipinas. Magiging madalas din umano ang malakas na kidlat at ipo-ipo na pipinsala sa maraming mga probinsya ng ating bansa. Muli na naman umanong magpaparamdam ang Bulkang Taal dahil hindi pa nito na ipapakita ang tunay nitong bagsik noong mga nakaraang taon. Kailangan dapat lagi nabantayan ang anumang aktibidad ng bulkan dahil anumang oras ay maaari umano itong sumabog ng malakas. Bukod sa Bulkang Taal, pinangangambahan din ni Baldwin na pumutok ang isa pang bulkan sa Pilipinas na nasa ilalim naman ng karagatan, subalit hindi niya binanggit kung saang parte ito ng karagatan ng Pilipinas. Pinag-iingat niya ang mga taong nasa Bohol, Romblon, Masbate, Surigao, Mindoro, Cavite, Laguna, Catanduanes, Batanes at La Union. Ang mga partikular na lugar umanong nabanggit ang mas makakaranas ng mga pagsabog sa kailaliman ng dagat. Ang mga lugar na ito ay mas makakaranas ng hamon ng kalikasan. Mas mataas din umano ang kriminalidad sa mga lugar na ito na may kinalaman sa apoy. Ang probinsya ng Bulacan ang isa din umano sa pinakatatamaan ng lindol at krimen na may kinalaman sa apoy, kasama din ang Metro Manila. Pero sa taong ito, ayon kay Rudy Baldwin ay mas magiging matindi ang tagtuyot. May mga pagkakataon na ang mga tao ay bigla na lamang babagsak sa kalagitnaan ng kalsada at ang mga bahay na bigla na lamang magliliyab ng dahil lamang sa sobrang init ng panahon. Sinabi ni Baldwin ang taong 2023 ay Year of Water, subalit mas mangingibabaw umano ang apoy. May mga taniman din na bigla na lamang magliliyab dahil sa sobrang init ngayong 2024. Huwag mo nang baliwalay ng mga dahon sa taniman na tuyong-tuyo na dahil ito ang magiging sanhi ng sunog lalo na sa probinsya ng Aklan. Ayon pa sa naging prediksyon ni Rudy Baldwin, may mga pangyayari umano sa Biblia na magkakatotoo ngayong taon. Malinaw umanong nakita ni Baldwin sa kanyang vision na sa taong ito ay may mga lugar sa Pilipinas na uulanin ng apoy. Nakakatakot umano ito dahil hindi alam ng mga tao kung saan sila magtatago at paanong iilaga ng patak ng apoy. Dagdag pa niya,
Dahil sa pabago-bagong panahon na nararanasan ngayong taon ay magkakaroon ng malalaking pagkabitak ng mga lupa kahit wala namang lindol. May mga establishmento at mga bahay na matagal nang nakatindig ay bigla na lamang guguho, lalong-lalo na sa probinsya ng Pampanga. Ang Pampanga sa taong ito ay pinakamakakaranas umano ng labis na tagtuyot at ang magiging bawat patak umano ng ulan ay magiging masakit sa balat dahil sa alikabok na kasama nito. Ayon pa kay Rudy Baldwin, maraming mga lamang dagat ang aahon umano sa mga dalampasigan ngayong taon. Ito higit na mas marami kumpara noong nakaraang taon at ang mas nakakagulat pa umano ay ang mga lamang dagat na ito ay yung mga hindi pa natin inaasahang aahon mula sa katubigan o yung mga lamang dagat na bago sa ating paningin. Ang lahat ng mga ito ay hindi pa nangyayari sa nakalipas na 10 buwan. Nangangahulugan nga kaya na malaki ang tsansa na mangyari ito bago matapos ang taong ito. Bukod kay Rudy Baldwin na kilalang manghuhula sa Pilipinas, isa pang banyagang manghuhula ang nagsabing bago matapos ang taong 2024, ang mga bansang nasa Pacific Ring of Fire kagaya na lamang ng Pilipinas ay makakaranas ng isang matinding paglindol na wawasak sa maraming mga lugar at kikitil ng maraming inosenteng buhay. Ayon kay Athos Salom mula sa Divinopolis sa bansang Brazil na kinikilalang modern at living Nostradamus, hindi po tapos ang taon kaya hindi pa nakakasiguro na ligtas na ang mundo mula sa mga kalamidad at sakuna para sa taong 2024. Ayon sa kanya ay magpapatuloy pa rin ang mga ito hanggang matapos ang taong ito. Si Salom ay pinaniniwalaang nagtataglay ng isang kakaibang kapangyarihan na kung saan nakikita niya ang mga kaganapan na mangyayari pa lamang sa hinaharap mula sa mga paglindol hanggang sa malalang pagbaha. Ang taong ito umano ay magiging taon ng trahedya para sa maraming mga bansa, kabilang na ang Pilipinas. Ayon din kay Salom, ilan sa kanyang mga naging hula noon ay nagkatotoo na, kagaya na lamang ng pagkamatay ni Queen Elizabeth II, ang pagkalat ng coronavirus, ang pananakop ng bansang Russia sa Ukraine, hanggang sa pagkakatransfer ng pagmamayari ng Twitter kay Elon Musk na ginawa naman niyang X sa kasalukuyan. Ayon kay Salom, kailangan umanong paghandaan ng mga tao ang maraming mga paglindol at pagguho bago matapos ang taong 2024. Subalit nilinaw ni Salom na ang kanyang mga hula ay hindi upang takutin ang mga tao, lalo na ang mga kabataan. Ayon kay Salom, ang kanyang mga naging hula ay hindi para siraan ng kung sino man, kundi ito ay mensahe na kailangang magkaroon ng pagkakaisa ang mga tao upang magkaisa at magtulungan upang masolusyonan kahit pa ang maliit lamang na mga suliranin ng ating bansa. Kaya naman umanong maiwasan ang mga ito lalo na kung mayroong pagkakaisa ang mga tao sa ating paligid. Ayon pa kay Salom, magkakaroon umano ng pagsabog ng mga bulkan at malalang lindol sa mga bansang nakapalibot sa Pacific Ring of Fire, partikular na ang Java Island ng bansang Indonesia at ang Coastal Strip mula sa Northern California ng bansang Amerika hanggang sa British Columbia ng bansang Canada. Sinabi niya ang mga lugar na ito ay makakaranas ng matinding hagupit ng kalikasan na hindi pa nila nararanasan noon pa man. Sinabi din niya na hahagupit pa ang mas maraming mga super typhoon sa Southeast Asia, partikular na ang mga bansang Thailand at Pilipinas. Una na ding sinabi ni Salom na ang Florida ng bansang Estados Unidos at ang Gulf of Mexico ay makakaranas ng matinding paghagupit ng bagyo. Pabaha din umano ng malala sa bansang Brazil. Aapaw ang Ganges River Basin ng bansang India at ang Mekong River Delta ng bansang Vietnam. Kailangan umano na mas paghandaan ng mga lugar na ito ang nagbabadyang hagupit ng kalikasan. Ayon din kay Salom, lalamunin umano ng higanteng alon ng Amsterdam ng the Netherlands, New York City ng Estados Unidos at ang Tokyo ng bansang Japan. Ayon din kay Salom, ang kanya umanong mga prediksyon ay scientifically proven at masusing inaanalisa ng mga eksperto upang malaman na hindi gumagawa ng sariling prediksyon si Salom. Noon pa lamang umanong 12 taong gulang pa lamang si Salom, alam na niya na may kakaiba sa kanya. Ayon sa kanya, ang kanya umanong kapangyarihan ay nakuha niya mula sa Diyos. Siya umano ang napili ng Diyos upang maging mensahero at tagabigay ng babala sa mga tao at sa buong mundo. Hindi umano dapat sila kilalanin bilang mga Diyos dahil isinugo lamang umano sila upang paglingkuran ng sangkatauhan at tuparin ang hangarin para sa kanila ng Diyos. Noong nakaraang Setyembre, ayon mismo sa Pag-asa, ay mula pa sa 4 hanggang 7 ang maaaring pumasok na bagyo sa ating bansa. 2 bagyo para sa buwan ng Oktubre at 2 din naman para sa mga buwan ng Nobyembre at Disyembre.
Kaya naman makakasiguro tayo na hindi pa sila yun ang huling bagyong papasok sa Pilipinas ngayong taon dahil marami pa palang mga bagyo ang papasok sa Pilipinas bago matapos ang taong ito. Pagkatapos ng bagyong Leon, ilan pa sa mga bagyong inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility o sa loob mismo ng ating bansa ay sina Marce, Nika, Ophel, Pepito, Kirobin, Romina, Shoni, Tonyo, Upang, Vicky, Warren, Yoyong at Zosimo.